Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihing bukas ang isipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot. Hello, magandang araw mga kababayan. May nagtag sa akin nito doon sa page natin na Anti-Ghost Budol. Mag-join kayo doon na Anti-Ghost Budol sa FB. Kukunti lang naman miyembro doon, pero doon tayo nag-share ng mga yung tungkol sa kabudulan, 'di ba? So may nag-post doon mga men ng di umano'y pag-amin daw ni Kuya Rons. Hindi ko mahanap tong video na to Hindi ko mahanap tong video, pero thankful ako kasi may nag-share. So ito sa video ni Kuya Rons, hindi ko rin makita kung anong title ng video na to. Kasi tiningnan ko yung sorry, hindi nyo pala nakita. Ito yung comment daw di umano Then tinitingnan ko dito kung alin ba dito yon. Hinahanap ko yung video na yon. So ang scenario na to, kumakain si Kuya Rons Ito ba yon, yung video na yon? Checkin ko isa-isa. Gusto ko kasing basahin dun sa main post. Kasi syempre baka mamaya sabihin na naman na inedit, 'di ba? Hindi ito yung video na yun So, nagbago na naman ang name si Kuya Rons. Dati Ron Mix, di ba? Ngayon Ron Vlog Official na. Ito ba yung kumakain? Hindi ito yun Ayun, tingnan natin Ito ba yun? Mukbang. Ano ba suot ni Kuya Rons na damit dito sa... Dahil lang. Ganito itsura ni Kuya Rons Anong video to? Hindi kasi ibigay yung link Pagka magbibigay kayo ng link ang ibigay nyo. Hanapin natin yung video. So ito lang ang video ni Kuya Rons. Ba't nawala? Sorry, hindi ko na makita pero paki-comment sa akin kung saan. Ito ba yon? Baka ito yon. Wala, hindi ko mahanap, men. Sorry. So, ito na lang pagtiyagaan natin. So, di umano daw dito sa video na to. 'Di ba? Ang sabi ni Kuya Rons daw, totoong peke lahat ng ghost hunter. Yung nagsabi na peke, yan ang nagtoro sa amin kasi sila ang pinakaunang ghost hunter, si Donsky Ghost TV. Peke, 'di ba? Yan si Alpha Ghost 01, peke yan. Si Kuya Red Ghost Adventure, peke yan. Pinaka-peke na mga yan na ghost hunter, hindi papasok sa ghost na wala kasama. Alam ko yan dahil sila ang nagturo sa amin. Aray, 'di ba? So kinakanta ni Kuya Rons ang mga mastermind ng 5 days ago tong tong video. Tingnan nga natin, gusto ko mismo do sa 5 days ago, tingnan natin, 4 days ago. 13 days, 4. Wala mo kang binura yata yung video, men. Kasi dito nakalagay. So, kung 5 days ago, between dito. Kasi ito, 4 days ago. Ito nga yata, ito. So, wait lang. Ito galing mismo ito, nakita ko na. Galing ito mismo sa ni Kuya Rons, sa video ni Kuya Rons. So ang title ng video na yon ay Cook and Mukbang Ginataang Tilapia. Ron Vlog Official Mukbang. So dito sa banda dito, tingnan natin yung mga comments.
May nag-comment kasi dito, si Spooky Channel, ang sabi niya, yan, stay ka na lang dyan sa content na yan. Huwag mo nang balikan yung GH. Bistado na kayo at may Ghost Hunter na nagbuko sa inyo. More power sa channel at content mo, di ba? Maganda naman yung pagkaka-comment. So sabi dito sa, sabi dito sa reply ni Kuya Rons, pag ganito kasi si Kuya Rons to hindi to ibang tao kasi naka-highlight yung name. So kapag chinek mo yan, open link in a new tab, lalabas si Kuya Rons talaga yan mismo. Ayan siya 45,000 subscribers. Siya talaga to, authentic si Kuya Rons kasi naka-highlight yung name. So sabi ni Kuya Rons dito, totoong peke lahat ng Ghost Hunter. Yung nagsabi na peke yan, ulitin ko nga lang kasi walang period yung yung comment Sabi dito, totoong peke lahat ng Ghost Hunter. Yung nagsabi na peke, yan ang nagturo sa amin. Kasi sila ang pinakaunang Ghost Hunter. Si Donsky Ghost TV, pero Gash TV yan, di ba? Si Donsky Ghost TV, peke yan. Si Alpha Ghost 01, peke yan. Si Kuya Red Ghost Adventure, yan, peke, pinaka-peke na mga yan sa Ghost Hunter. Hindi papasok sa Ghost na walang kasama. Alam ko yan. Alam ko yan sila dahil sila nagturo sa amin. When you say amin, siguro, kasama na sila Henry Ghost TV doon, Kasi sa amin So talagang ito, formal na pag-amin na talaga to. Kasi nakita naman natin, hindi ako nag-relay sa screenshot. Pinuntahan ko mismo yung video kung saan nakita tong mga comments na to ni Kuya Rons. 'Di ba? So mga men, talagang peking-peke na talaga. Huwag na kayong magkaila. May pag-amin na unti-unti nang umaamin. Sino yung bugok na basher ko dyan na pinagtatanggol si Kuya Rons? Denzi yata yung name. Hello, shoutout Denzi. Ito yung pinagtatanggol mo, umaamin na Yung pinagtatanggol mo, Denzi. Yung pinagmumura mo ko dahil dito. Ayan na, umamin na Diba? So kahit na i-debunk ko pa yung mga kotse-kotsihan na gumagalaw-galaw, ito umamin namin peke na yan. Lalo si Alpha Go 01, pinaka-peke yan. Pumunta sa amin, tinuruan kami na maggawa ng peke na Ghost Hunter. Legit kami dati. Pero tinuruan kami nila. So, anong nangyayari? Dinidistance ni Kuya Rons yung sarili niya doon sa kalokohan. Parang naghahanap siya na sisisihin. Sir, hindi hindi fair to 'Di ba? Kasi gumawa ka ng peke, kahit pasabihin mo na dati ka legit. Paano mo nasabing dati ka legit? Ano ba yung mga unang video nyo ng pag-ghost hunting? Ewan ko, hindi ko naman nakita. Baka naman, sinong nakasunod sa neto? Sa channel ni Kuya Rons? Talaga bang legit sila dati nun? Katulad ng sinasabi dito? Na legit daw sila dati. Totoo ba yon? Yung mga nakakapanood kay kay Kuya Rons? 'Di ba? Hindi. Fake na kayo before. Hindi, kung sasabihin nyo legit kayo, halimbawa, ako naman, ang pamantayan ko naman ng pagiging legit, mababaw lang naman talaga As long na hindi kayo manloko. Wala akong pakialam kung may makita kayo o hindi. Di ba? Pumunta kayo sa isang lugar, kahit mag-overnight kayo, wala kayo nakita. Legit na kayo para sa akin nun. Kasi talaga naman nag-ghost hunting kayo nun Wala nga lang kayo nakita. Di ba? Parang mangingisda tayo, wala tayo huli, pero nangisda pa rin tayo. Kasi yun yung goal natin Diba? Hindi natin kailangan mameke ng multo para maging legit tayo. Ngayon, nandun ka, wala ka naman naramdaman. Ano gagawin natin? Wala ka naman talaga naramdaman. Pumunta ka doon, wala ka nakita, wala naman talaga nakita. Diba? At least, tapat ka, hindi yung mag-iimbento ka ng yung mga duwende-duwende. So just imagine kung yung mga sponsors nito nila Kuya Rons, kung paano kayo sinampal-sampal ni Kuya Rons before, na pinagluloko kayo na yung magpapabakod ng mga bahay-bahay doon, di ba? Yung pagpagawa ng ganito, yung papadala ng Ito yung sinasabi ko, halos lahat nag-aaminan na.
Darating at darating ang time na mabubuko at mabubuko kayo sa nakakahiyang paraan pag hindi pa kayo umamin. Mga ghost hunter, hindi nyo pwedeng takasan to eh. Kahit na anong gawin nyo, darating at darating ang time na malalaman na peke ang ginagawa nyo. Maaring maaring hindi sa akin manggagaling yung dahilan. Pero one of these days, katulad nga nung dating vlog ko, di ba? Yung mga audience nyo, syempre, I'm so sorry po, nasasabihan kong tanga at bobo. Pero naniniwala ako, matututo din kayo eh. Kahit ba naman sabihan ko kayong mga bobo tanga, naniniwala ako, matututo din kayong magkilatis kung ano yung totoo o hindi. Makakahalata din kayo. Hindi habang buhay, mabubola-bola kayo niyan. Matututo kayo kasi part ng pagiging ng utak ng tao, part ng utak natututo ng pattern yan eh. Maring yung iba slow, Maring yung iba slow, hindi pa niya ma-figure out ngayon. Pero darating at darating ang time, matatanong niya sa isip niya, bakit ganito na naman? Ba't parang paulit-ulit na lang yata? 'Di ba? Mga ang pinakamatagal niya siguro 5 months. 5 months, di ba? Kaya ang piniprevent natin sa pagkakalat ng awareness, mga men, ang piniprevent natin, yung may mahikayat pa, kasi continuous yung cycle na yan eh. Kapag hindi natitigil ng ganito, halimbawa, unang batch, unang batch naloko, di ba? Nagpadala ng pera dahil sa duwende-duwende. Di ba? O may duwende kami, swerte ang duwende namin. Diba? Ganun ba talaga? Papadala kami ng pera para kami ay katuwaan din ng duwende namin. So, papalabas ang duwende, etc. Duwende. Tapos marami na loko. Darating ang time, matututo yun. Diba? Dun, let's say, 3 months, naniwala siya doon sa duwende. Or 5 months, naniwala siya, may duwende. Dumating yung time na nakakahalata na siya. Pero during those times, may mga bagong recruit eh. May mga bagong dumarating. Diba? Ako hindi ako nagbubuhat ng sarili kong bangko, pero feeling ko nung lumabas ako, na-stuck na sila sa 45,000 na subscribers. Hindi na to nadagdagan. Kasi naalala ko nung nag-umpisa ako, 40,000 to sila ko. Magkakamag-anak yan, di ba? Sila Henry Ghost, sila ito, tsaka si Nonoy Ghost TV pa nga yung isa eh. Then na-stuck na sila sa 45 nung nagkaroon na ng expose. 'Di ba? Hindi ko rin naman maintindihan sa mga tao. Instead na i-challenge yung sinasabi ko, 'di ba? Mas pinipili nilang awayin ako para hindi maputol yung pantasya nila. Hanggang kailan, kahit kailan hindi ko naiintindihan 'yon. Na halimbawa, ganito o bungo, o sinasabi mo peke, gusto ko magharap tayong dalawa, patunayan mo mismo sa akin na peke. Ganon. Dapat. Pero hindi hindi ka papansin, sino ka ba para pansinin ka, sino ka ba? Di ba men? Ano nangyari? Sino ba ako? Sampal ko sa pagmumukha nyo. Di ba? Nagkakantahan na. Maaring hindi akong dahilan yan, di ba? Maaring sa pressure din ng mga audience ni Kuya Rons yan. Kaya ganyan, 'di ba? Hindi ko naman pwedeng i-credit lahat 'to sa akin eh. 'Di ba? Isa lang ako doon sa reason kung bakit nagkakabuking. Isa lang ako doon, pero ang pinaka dahilan diyan kung bakit nag-aaminan 'to mga 'to, kayong mga nanonood din. Kasi hindi na kayo nagiging tanga. 'Di ba? Hindi na kayo pumapayag na maging tanga uli. 'Yun ang importante. Huwag kayong pumayag na maging tanga kayo. 'Di ba? Kaya ako humingi din naman ako ng tawad sa inyo kung masakit na nasasabi ko sa inyo before, 'di ba? Kasi kailangan yung para magising eh. Sinasabi ako minsan naging tanga din naman ako sa buhay ko. Sino ba sa atin na hindi naging tanga? 'Di ba? Naniwala din ako kay Santa Claus. Nung bata ako. 'Di ba? Marami akong kung pautuan din lang, maraming beses na ako nauto sa buhay ko. 'Di ba? Baka mas marami pa nga pangyayari na gano'n sa buhay kaysa sa inyo eh. Baka nga kayo diyan dito lang kayo nauto eh, pero matalino kayo sa
sa totoong buhay nyo, di ba? Kaya lang hindi lang ako makapaniwala kasi na instead na yung mga sinasabi ko i-challenge nyo, mas pinipilit nyo ipagtanggol ito. Na hindi ko maintindihan. Katulad ng sinasabi ko kila 88, ano? Kapag halimbawa sina-challenge si 88 dahil naniniwala ko kay 88, i-encourage yung si 88 na harapin ako. At pag-usapan ko ano yung di umano'y paninira na ginagawa ko. Di ba ikaw na nanonood sa akin ngayon. Sasabihin ko, sisiraan kita ha, ikaw nanonood sa akin. Tingnan mo ako sa mata ko. Ikaw nanonood sa akin, magnanakaw ka. Ang sakit, di ba? Dahil alam mo sa sarili mong hindi ka totoong magnanakaw, anong gagawin mo? Sinabihan kita magnanakaw ka. Kukumprantahin mo ko. Halimbawa, sino ba yun nandiyan sa baba? Master test, magnanakaw ka. Anong gagawin ni Master test? Kukumprantahin mo. Anong patunayan mo? Hindi ako papayag na na sinabi mo kung magnanakaw dahil mahalaga ang pangalan ko. Patunayan mo magnanakaw. Ano ebidensya mo? Yun ang gagawin ni Master test. Kasi alam niya sa sarili niya hindi totoo eh. Alam nga sabihin nun ni Master test, hindi, wag niyong pansinin yan si Bong. Kasi hindi totoo. Nagkakalat ako ng kasiraan mo eh. Kailangan pigilan mo ko. Diba? Kapag sinabi ko magnanakaw ka at hindi totoo, awayin mo ko. I-challenge mo yung sinasabi ko. O sige, patunayan mo anong mo? May CCTV ka ba na na-capture na nagnakaw ako? Dapat ganun. May ano ka ba? Wala eh. Ito yung hindi nyo nakikita sa mga ghost hunter nyo. Na kapag sinasabi kong budol ang ghost hunter nyo, kayo ang nagtatanggol. Habang itong mga to, patuloy na nanluloko, wala lang, dinidedma lang nila. Kayo yung pikon na pikon. Kasi alam nyo sa sarili nyo, kayo yung nagmumukha kasi kayong tanga every time na ini-expose ko yung totoo. Kayo yung nagsasuffer, hindi yung ghost hunter nyo. Mga ghost hunter nyo makakapalang mukha. Habang yung mga ghost hunter nyo na deadma, kayo yung nagmumukhang tanga eh. Kasi anong nangyayari? Uutuin kayo ni 88. Di ba? Paniwalang-paniwala kayo kay 88. I-expose ko. Pag na-expose ko, pag narinig nyo yung pag-expose ko, magagalit kayo sa akin. Kasi nga pinagmukha ko kayong tanga eh. Pero sila 88, okay lang. Kasi kumikita sila sa inyo. Paano kayo kumikita? Not necessarily na hingan kayo ng pera ni 88 eh. Yung pagpapanood nyo sa kanila, kumikita siya dahil kasi naniniwala kayo sa kanya. Diba? Paano ka na budol, wala namang ninakaw sa amin. Meron. May ninakaw sa inyo sa 88. Ano yun? Yung oras nyo. At yung paniniwala nyo, ninakaw niya. Diba? Yung faith nyo, ninakaw niya. Yung talino nyo, ninakaw niya. Ginawa kayong tanga. Mga kababayan ko, diba, mahal ko kayo, kapwa Pilipino ko kayo. Diba, hindi ko nga sinasabi na matalino ako. Sino ba nagsabi matalino ako? Gumagamit lang kasi ako ng common sense. Diba, ang hindi ko matanggap sa sarili ko, may mga napaniwala tong mga to na mas mataas ang pinag-aralan sa akin. Diba? Katulad nung isa na naging close friend ko na ngayon, siya sa ibang bansa. Parang hindi naman executive no. Pero may position siya kasi nga namulat daw kasi siya sa culture natin mga Pilipino nung lumalaki siya sa probinsya daw noon. Basta probinsya, nakalimutan ko anong probinsya yun na ganyan daw yung kinikwento sa mga lolo't lola niya. Nakikita niya daw yun sa sa mga ghost hunter na accurate daw yung yung depiction. 'Di ba? Yun ang sinabi sa akin ni Sir. Yun yung ayoko na sabihin. Basta may tinip sa akin yun na na-expose ko rin dito eh. 'Di ba? Kasi nagigising eh. Lalo na pag yung mga ganyan tao, yung mga matatalinong ganyan, hindi ko naman sinasabing pure bobo, I mean, kabubuhan nga naman na maniwala ka sa ganito. Pero doon na lang yon. Pero hindi ko pwedeng husgahan beyond doon sa paniniwala nyo dito.
Dahil hindi, kahit ako din, di ko rin alam. Kasi ganito yan eh. Kalimitan na obserbahan ko, yung iba walang knowledge sa editing. Di ba? Ang alam lang nila manood. Pero it doesn't mean nabobo ka. Kasi pag walang knowledge ka sa isang bagay, ang dating sa'yo magical eh. For example, ganito early 1990s. Pag may ipapakita ako sa yung video, kahit anong antas pa ng pinag-aralan mo. Kahit na anong antas pa ng pinag-aralan mo during 1990s. Pakitaan kita ng video na may multo, maniniwala ka. Kasi wala ka pa knowledge ng editing nun eh. Ignorante ka pa sa technology na ganun eh. Pero ngayon, magpakita ako ng video dito ng duwende. Ay hindi, bungo edited lang yan eh. Kasi nga, alam nyo na may ganito ha. Ito yung pinakamalupit na analogy ko. Pumunta kayo sa Ezekiel 1. Ezekiel 1 ng Bible. Diba? Sabi sa Ezekiel 1 ng Bible, tandaan nyo ang nagsusulat ng Bible kasi, mga mangmang to, paano ko sabihin, mga nagsusulat kasi ng Bible, mga ignorante sa technology or sa kung ano ng mga bagay. Kasi hindi pa nila naabot yun eh. Hindi pa abot ng isip nila yun eh. Ito magandang sa Bible kasi sa Ezekiel 1. Ang sabi dito, in my ayoko nito masyadong masyadong yung Catholic Bible tayo. Kasi pag King James Version, malalalim ang English eh. Ito. Sabing gano'n dito sa Ezekiel 1, in the 30th year, on the 5th day of 4th month, while I was among the exiles by the river Shebar, the heavens opened and I saw divine visions. On 5th day of the month, it was 5th day, blah, 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 blah. The word of the Lord came to the priest Ezekiel, the son of Buzi, in the land of... Ito sa 4 pala. As I looked, beheld a stormy wind coming from the north, an immense cloud with flashing fire and brilliant light surrounding it. In the middle of the fire, there was something looked like gleaming amber. Ito, dinidescribe niya yung nakita niya sa sa taas, pero sa ibang sa Tagalog Ano ba yun sa Tagalog? Hanap tayo ng Ezekiel 1. Ano ba yung sinasabi sa Tagalog niyan? Sa magandang balita. Biblia, Ezekiel 1. Ang sabi dito, sa 4 nang ako'y tumingala, naramdaman ko ang malakas na hanging nagmumula sa hilaga. At nakita ko ang makapal na ulap na naliligid ng liwanag. Tuwing kikidlat, may isang bagay na kumikislap na parang makinang na tanso. Diba? Sa sentro ng bagyo na may 4 na nilalang na buhay. Diba may nakikita siya na hindi abot ng naiisip niya? Diba? So naniniwala siya na divine yun. Ito, mentality ito ng isang tao na nabuhay nung unang panahon. Malay lang ba natin kung yung makinang natanso na tinutukoy na yan ay aircraft? Hindi pa naman i-invento yung word na aircraft nun eh. Diba? O isa pang evidence niyan, mag-search kayo sa Google, cargo cult. Diba? Itong mga taong to, ignorante to sa eroplano. Kaya yung mga sinasamba nila, kasi sa Tana kasi, yung Tana, isang isang savage land yun dati eh. Pinagdaungan yun ng mga US na sundalo.
Binigyan sila ng mga chocolates, binigyan sila ng mga ano. Akala nila gods yun. 'Di ba? So nung umalis yung mga eroplano doon, nag-imbento sila ng sasambahin nila na ganito. Ganyan yung itsura. 'Di ba? Gumawa sila ng mga eroplano na nasasambahin nila kasi mga gods to eh. Nagigets yung ibig ko sabihin? Pag ang tao kasi hindi pa abot ng isipan niya yung naniniwala agad. Ayun ang trabaho ko dito sa YouTube. Sabihin sa inyo kung paano nagwo-work ang lahat. 'Di ba? Hindi ko kiniklaim na matalino pero at least kahit paano man lang sana magbukas yung isipan nyo na kaya pala ganun yung nangyayari. Kaya pala may nakakausap siyang duwende kasi may nagre-record ng boses ng duwende. O kaya pala gumagalaw yung yung mga bote ng mineral water o bote ng soft drinks kasi may tali na pinakita sa akin ni Bungo. 'Di ba? Ako yun lang ang ginagawa ko. Pero yung paggising sa inyo na 'yan. Depende na sa inyo 'yan. Kung magigising kayo o hindi. Kasi nga hindi kayo katulad kayo ni Prophet Ezekiel na hindi niya alam kung ano yung nakikita niya sa ere eh. Kaya kinukonsideran nyo na yun ay totoo. 'Di ba? Katulad din kayo ng mga katutubo sa tanah. 'Di ba na hindi ma-explain kung ano yung eroplano. Kaya gumawa sila ng ganun para sambahin nila, 'di ba? I mean, hindi ko naman sinasabing kayo ay bobo na forever. Matututunan nyo lang pag naintindihan nyo. I'm so sorry kung nasasabihan ko kayo ng bobo tanga. Expression ko na lang yun. 'Di ba? Talaga naman nakakatanga naman talaga. Lalo na pag sinasabi mo na kung paano nangyari tapos inaaway ka pa. Kasi takot na mabasag yung illusion. Talaga naman tanga naman talaga yun eh. Yung kahit na anong paliwanag mo, sinampal mo na sa pagmumukha na hindi totoo. 'Di ba? Tapos sasabihan ka pa naninira ka pa. Pambihira, man. Ayoko nang ganong... Sabi niya dito, puro binayaran ang taong naglalaro sa mga video nila. Naglagay pa ng oling sa mga mukha nila. Kita ko dahil pupunta ako sa kanila. Dahil pinapunta daw siya sa kanila. Kung peke ako, sila ang mga nagturo at lalong peke sila dahil ang video ko ay hindi lahat peke, may totoo sabi ka man. Ano ba yung mga totoo? Ba't binura mo nga kung totoo, di ba? Sana iniwan mo yung totoo. Hindi kagaya sa kanila ay lahat video peke yan. Ang totoo, kaya nag-cannibal sila dahil takot pumasok sa sementeryo. Kaya daw nag-cannibal, takot daw pumasok sa sementeryo. 'Di ba? Hindi na-ghost hunting yung content mo. Oo, idol, salamat, 'di ba? Although na siguro na lang to kaya medyo may halong palusot pero I admire Kuya Rons na kahit papaano sinasabi niya yung totoo. Pero nakita ko dinidistance niya yung sarili niya. 'Di ba? Pero saludo pa rin nun kay Kuya Rons. O nasaan yung mga nang-aaway sa akin? O Baby Boss Samar. Yung post mo dati na saludo ko sa mga tatay na ganito ganyan. O paano yan? Isang kakampi nyo umamin na. 'Di ba? One down. Ilan na ba? Marami na yung down men na umaamin Sila AlphaGo 01. Sino basta paki-comment nga sa baba kung sino yung mga umamin na. 'Di ba? Another one bites the dust. Anyway, yan lang po muna masasabi ko. Maraming salamat po. Bye-bye. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihing bukas ang sipan. Katotohanan ang ating sandigan sa kadiliman.